Ito ang programang Family Matters. Kasama ang 1143 DZMR, The Missions Radio, Isabela, 106.3 DZRK, Radyo Kapit Bisig, Quezon, Palawan, 1233 DYBS, The Sweet Voice of Salvation, Bacolod, and 1062 DXKI, Your Friendly Voice, Coronadal. Magandang Wednesday po ng umaga sa inyo mga kagapay. Today po is Feb 2, 2022. Wow, February na po. Ang bilis po. Grabe! Ano na to ha? Isa love month na. Oo, te. Mga kaagapay, kayo po ay nakikinig sa Family Matters dito po sa 702 DZAS. Ayan, Feb, tama ka nga, te. Love month, ano. At saka, ate, February po sa aming family is also very special kasi po, ito po ay Adoption Awareness Month. Wow! Yes. Nako, napakaganda. At syempre, ako malapit sa puso ko yan dahil ako rin Yes. po ay adopted. Diba? Yes. O, pakilala ka muna. Baka ay, oo nga, ano? nakakilala sa'yo. Ito po sa Ate Isa Tika. At syempre, tuwing Wednesday, ako po ang inyong Wednesday, Avelyn Garcia. At tayo ay magpapatuloy sa ating napakagandang topic talaga, Isa. Di ba? For today. Yes po. But before po tayo magtuloy, actually alam mo ate, last week ang dami natin mga messages din na hindi nabasa. Tapos meron isa nagsabi, bitin daw. So ito na po ang continuation. So, yes. Talagang by design yan. By design na mabitin kayo para kayo ay tumutok. Kasi mas maganda yung ninanamnam natin. Kasi sometimes, di ba, mas masarap yung we don't let go of the topic immediately, lalong-lalo na kapag hindi lutong-luto, diba? So, lulutuin natin per topic. Yes, at napakaganda ng mga verses natin, no, dito sa topic natin. Diba, we started with James 1:5 with asking wisdom from God. And then last week, ang verse po natin is from Proverbs 3 verses 5 and 6, na not trusting in your own ways, but trusting in the ways of God. And today din po ate, napakaganda ng verse natin. In fact, parang first time ko ata na-encounter itong verse na to ngayong ngayong araw na ito. So, magba-Bible verse muna tayo? Yes, unahin muna natin yung Bible verse natin ngayon. Sige. Ang verse po natin ay babasahin ko po galing po sa Tagalog version po sa Psalms or mga awit, chapter 143 verse 8. Ang sabi po dito, ako ay umasa, sa iyo ay nagtiwala. Sa pagsapit ng umaga ay ipagugunita, yaong pag-ibig mo na lubhang dakila, ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. Yan. Ang ganda-ganda! Sa Tagalog, first time ko yan nabasa. Version. Oo, ate. Yes, sa NIV version naman, Psalm 143 verse 8, let the morning bring me word of your unfailing love. For I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. What a beautiful, beautiful verse and word. Yes. Yes po. So, bago tayo magpunta, ang ganda-ganda po na sobrang na medyo teary-eyed ako kasi ate, tomorrow also I would like to greet, no, bago tayo magtuloy sa ating topic. And I think it's such a beautiful verse to describe the life of my one and only daughter. It's her birthday tomorrow. It's her 27th birthday. And ang nag-iisa Happy kong birthday! Nag-iisa kong babae, si Ate Andrea, and a couple of Sundays ago, she sang, I don't know if you heard yung kantang Sukdulang Biyaya ni Paul Armesin, and it's such a beautiful song and description of the life, not just my daughter, but of madaming Kristiyano na talaga po yung sukdulang biyaya ng Panginoon. She's a single mom, and yung anak po niya, yung apo ko is already 9 years old. So if that's not just may apo ka na? Yes! Ginawa ko noon nung anak ko bata pa ako noon. But being a single mom
her life is just a picture of God's grace sa kanyang buhay. And I praise God for biyaya ng Panginoon sa buhay po niya. So yan ate, I just didn't want to miss that opportunity. Happy birthday! At syempre, February din ang birthday ng aking eldest son. Matagal-tagal pa. Pero si Gabriel Joseph Garcia, February 21 naman yan. So matagal-tagal pa, but I'm so grateful every time na sumasapit ang February. Syempre naaalala ko na kaagad ng ang birthdays, no? Lalong-lalo na ng aking anak. Ayan. So, pareho tayong merong may birthday. So, mga kaagapay, Isa, ang ganda, no? So, today is a continuation of our topic. So, kung napapansin niyo po, ito po ay serye, no? And I would encourage you to go back to the first. Anong date yung first natin? Yung last week was 25. Last week was 25. Tama ba? 26 Tingnan ko nga yung kalendaryo. 2019 yung una natin. Yan. 19, 26, and today. So itong tatlong serye na to ay talagang dapat yung tutukan because it will definitely help you. Ang topic po namin ay decisions, the key to your future. Talagang susi po talaga ito sa ating kinabukasan. Hindi lamang po kinabukasan, lalo na rin sa ating panghinaharap. Susi po ito sa ating pong buhay. So I discussed nung 19, maiksing recap lang dahil ito na po ang pinakahuli. No, we talked about decision is actually yun po yung action or process, no, of deciding something or resolving a question. Bakit natin kailangan magdesisyon? Kasi we need to have the ownership. No, our daily life decision gives us opportunity to become better at what we do. So yan ang napaka-importante. At napag-usapan natin na bagamat alam natin na importante isa ang decision making, marami pa rin ang nahihirapan. 'Di ba? So pwede mong mamaya basahin yung mga comments ng ating mga audience kung paano ba nila tinanggap yung topic natin last week at saka 2 weeks ago and until now as we progress. Yes, okay. Actually, sige, simulan ko natin, no? Sabi ni Ate Raquel, sabi niya, salamat po sa magandang topic na nakatulong sa pamumuhay ayon sa nais ng Panginoon. Ayan, important. I like what you said, Ate Raquel, ayon sa nais ng Panginoon. Yan ang mahalaga po hindi po ba? Sabi din po ni Ate Babylin Garcia, sabi niya, just do the right thing. No need to analyze. Kung meron man, hindi lang. Kasi ano nga, sabi nga natin, di ba? Nakaset na yung ating values, di ba? Ito si Ate Juliet, yun yung sabi niya, bitin. So Ate Juliet, I hope nakikinig ka ngayong umagang ito kasi para hindi ka nabitin, ito yung continuation. Sabi ni Harris Hegilio, sabi niya, I need to hear this. Maraming salamat po. Yan yung mga iba nating nag-miss last week. Yes po, Ate. At mamaya, basahin pa rin natin yung iba, no? Pero ang we talk about FOE, F-O-E, ito yung enemy. No? Bakit ba nahirapan tayong magdesisyon? Letter F, we're faced with many choices. Diba? We are facing 35,000 choices a day. So, at according to sa survey, may lumalagpas pa, no? Kasi sa paghawak mo pa lang ng cellphone, ang dami mo nang didesisyonan, diba? So, we're facing with so many choices. And letter O na na-discuss natin. By the way, if you're faced with many choices, ang ating advice sa ating mga audience is, letter A? Ang letter A natin, dun sa sagot sa FO ay aim, and letter A po doon ay avoid too many choices. Oo. So, narrow down natin. So, paliitin natin para hindi tayo mahirapan mag-decide. So, process of elimination, di ba? Napag-usapan natin yung mga nabanggit ko na yun palang dahilan bakit yung mga matagumpay na tao ay kokonti lang ang kulay ng damit nila because they want to use their brain power in making decisions, especially in the more important ones. And the letter O we discuss is over-analysis. Yan yung last week, Isa. Yes. At ang ating sagot sa over-analysis ay ang napakagandang letter I, invoke your value.
What you Yes. value pala. What you value, yes. Correct. So, i-invoke mo what you value. Babalikan ko lang sa mga hindi nakasama sa amin last week. Nako, napakaganda ng usapan natin dyan, no? Yes. Ibig sabihin, mas madadalian kang magdesisyon kapag alam mo yung pinahahalagahan mo. Diba? So, for example, you are faced with a situation wherein mako-compromise yung pangalan mo. No? So, all you need to do is invoke what you value. If you value good name, you will invoke that. Diba? Ano sabi ng Proverbs 22 verse 1? Good name is to be chosen rather than great riches. And favor is better than silver or gold. So, ibig sabihin, kapag you're faced with a situation wherein you can be dishonest, you will not choose that. Because for you, you value good name. Diba? May gusto ka idagdag dyan, Tisa? Naisip ko lang, Te, no, sa ating mga young adults natin, ang madalas na, bukod syempre sa life-changing decision about life partner, ang isa po sa malaking madalas na issue nila na they have to decide on is yung trabaho, yung work, diba? O lalo na ngayong mga panahon na to na during the pandemic, madaming natatanggalan ng trabaho and then madami din mga openings. So madalas yan, nakaka-encounter ako ng mga kabataan na mag-aas, tita, pag-pray mo naman kasi hindi ko alam kung ito ba ang tamang trabaho na dapat kong pasukin. But like you said, ano nga ba yung binavalue mo? Kasi kung halimbawa, sige, go ahead. Di ba halimbawa, pera, talagang hahanapin mo yung pinakamataas ng sweldo. Pero yun ba talaga ang mas mahalaga? So, yun, Te. You were saying something, Te. Sige, tuloy mo. So, gusto kong dagdagan yan, para pagtibayin natin yung discussion natin last week as we jump to the third, no? Yung pangatlong pag-uusapan natin, the final. Tama yan sa trabaho, nako, napakaganda. I encountered, I was interviewing someone applying for work sa aming company. And nakakatuwa yung kanyang tanong, no? Sa company nyo, may insurance ba yan? May ganito ba yan? Talagang ang dami niyang tinanong, may cellphone plan ba yan? Meron bang meal plan ba? Sobrang ang dami niyang tinanong. Natatawa ako dun sa kaibigan ko. Sabi niya, memorial plan, hindi niya tinanong. Puro plan niya, cellphone plan, kung ano-ano. So, it depends, no? Ano ba ang binavalue mo? When you're applying for a job, do you value the benefits that the company can give you? Do you value the money, the salary that it can give you? Or do you value the education that it can give you? Do you value something that you can learn? That this would be a mission for you? Do you value that this is a calling of God for you? Sometimes it does not necessarily mean it can give you so much high salary, but this is the mission that God has for you. So meaning to say, mas lumiliit, mas bumibilis ang decision-making process mo. Una, you're no longer faced with many choices. Why? Because you already nanarrow down. Pangalawa, yung values mo, mas lalong nanarrow down. Because if you value that this is a mission, so all you need to ask is, Lord, is this your will for me? So whether mataas ang sahod niyan o hindi, ito siya. I remember Walt Disney. Si Walt Disney, binigyan siya nagtatrabaho siya sa isang kumpanya na meron siyang sweldo isa na $100 a month during that time. No? Okay. Pero may nag-offer sa kanya na maa-unleash yung kanyang creativity sa pagdodrawing. Alam mo ba, ang sahod niya doon, $50 a month. Can you just imagine, nag-resign siya doon sa $100 dahil lumipat siya doon sa $50 because sa paniniwala niya, doon siya, yun ang mission niya sa buhay. Doon, yun ang magiging pathway kung saan nagkaroon na ng Disneyland. So, you really have to, I love what you said about that work because ang daming kabataan, yan ang problema. Hindi mapirme sa isang trabaho. Lipat ng lipat. Yung ano mo, Te, di ba, yung company mo na Unleash, funny kasi a few weeks ago, I was talking to a friend of mine na lagi siya nakikinig pag Tuesdays kasi kami nga dalawa ni Pastor James ang FM ng Tuesdays. And then sabi niya, Wednesday ka rin ba? Sino kasama mo? Sabi ko, si Ate Avelyn Garcia. Sabi niya,
ano yun speaker na kilalang kilala yun, tsaka author. Sabi ko, oo kaya. Sabi ko, so, you know, sabi niya, motivational speaker yan. So, di ba, you've encountered a lot of issues na ganyan with work. And salamat because, you know, you're able to guide some of them in their decision making. But I remember, habang kunikwento mo yung, there's this very, very good friend of mine. She's a pastor's wife and she works. And, but she's also, nagda-dialysis din siya. So, a big factor din na tinitingnan niya pagdating sa work is the health benefits. But, being also a pastor's wife, syempre, malaki din yung issue about the weekends niya. Nalibre siya pag weekends. Asawa siya ng pastor di ba? So, there was one time, sabi niya, ate, pag-pray mo naman ako because she had to make a decision between two different jobs and yung isa nga, like you said, madaming benefits, But yung isa, so actually, ang nakakatawa kasi she was asking for prayer and then but I said, I think alam mo na yung sagot. Sabi niya, oo, te, alam ko naman talaga kung alin doon sa dalawa. Kasi clear because her values were already set. Medyo lang parang nakakatukso ng konti kasi nga merong konting mas madaming benefits yung isa. But because her values were set already, her heart was nakafix na naman talaga. So sabi niya, alam ko naman talaga yung sagot. Sabi niya, I know. So very important yan, te. And I praise God because for the opportunity that He has given us. I mean, sa mga comments natin from our listeners na ang dami sabi na very timely daw. And salamat po sa Panginoon na may opportunity kami ni Ate Avelyn to share this again with you. Yes. Okay, ang ganda sinabi mo kanina, no? Sometimes, no, you are actually faced with a situation wherein you're offered with a job, but your value is you want your Sunday to be sacred, or you want your Sunday to be free because you wanted to serve the Lord, or you wanted to be in the house of the Lord. Alam mo yon? So, pag may nag-offer sa'yo at wala at hindi ka magde-day off ng Sunday, automatic, alam mo na eh. You already pre-decided. So which means to say you already invoked yung values mo. So as we jump to the next lesson na pag-uusapan natin, gusto ko lang paalala that maybe you can get your values from Galatians, no? Nabanggit ko to last week, Galatians 5:22-23. Diba? Ano yung values noon? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So, ibig sabihin, every time you do something, you're governed by this. No? So hindi ka na mahihirapan because the values actually is already strengthened. So, papaalala ko lang, if your values are clear, decision will be easier. So, mas madali po kapag tayo. So, isang example na lang, no, para mabigyan natin ng diin, yung sinabi ko last week. Kapag ang value mo ay honesty at merong nagbigay sa iyo ng sukle at sobra, hindi ka na mag-iisip pa ng over-analysis. Yun yung letter O natin, di ba? Hindi ka na mag-iisip na, ano kaya ito? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Oy, ang ibig sabihin yan, isoli mo. Kasi honesty yung iyong value, di ba? Or a good name is better than a precious ointment. So, yes. Yeah, napakaganda. So, next na pag-uusapan natin ay letter E ng FO. So, ano naman itong letter E? So, karamihan po, the reason why nahihirapan tayong mag-decide is because of this letter E. O, sino makakahula ng letter E? Merong nagpadala na ba? O, sige, kung wala pang nakahula, sige. Isa, ano yung letter E natin? Natawa ako dito, ate, kasi guilty din ako dito di ba? Tayo mga babae, I think mas madami ata mga girls. Ang letter E po natin is emotions override logic. When I was actually praying for the topic, no, sabi ko, oo nga, no, ito po ay nakakahinder. Bakit? Kasi tandaan mo, may values ka na. Tama na yung values mo. Na-narrow down mo na yung na-narrow down mo na yung choices mo, so kukonti na lang. Pero may emotions. Anong gagawin natin ngayon dito? Okay, bigyan ko kayo ng isang napaka-classic po na example. So for example, you are faced by
situation, no? Face ka ng situation wherein yung anak mo nagtatantrum, no? O kaya siguro isang dahilan kasi kung bakit tayo nagsa-struggle sa paggawa ng tamang desisyon is we let emotions get into the way. So ang ibig sabihin dito, we react rather than proact. Okay? So when you react rather than proact, baka mamali ka ng desisyon. Kapag may isang sitwasyon na ikagagalit mo, your logic says, be patient. Yung anak mo nagtatantrum sa mall, nag-iikot, nagwawala kasi may pinabibili sa yung truck. 'Di ba? O may pinabibili sa yung laruan. Your logic will tell you, kalma lang, be patient. But your emotions will say, be angry. Emotions take over. So ibig sabihin, may values ka, okay sa'yo, be patient, pero na-override ng emosyon. Pang halimbawa, isa. Umuwi sa bahay ang anak mong babae. Okay? Yung anak mong babae, halimbawa, teenager pa, nag-aaral pa, at sinabing buntis siya. Okay? Logic will tell you, wala ka nang magagawa, nangyari na yon, wala kang magagawa dun sa nangyari yung the fact na buntis na siya. Pero may magagawa ka para matulungan siya. Okay? So, bakit nahihirapan ng tao mag-decide? Ano bang gagawin ko dito sa sinabi ng anak mo? Kaya anong gagawin mo sa sinabi ng anak mo? Emotions will tell you, magalit ka, sampalin mo. Di ba? Yung emotions, di ba? Ibig sabihin, galit kayo sa isa't isa, yun ang resulta. At maaaring layasan ka pa. Di ba? So, the reason why we are finding it so hard to decide, it's because kahit na limitahan na ang choices, kahit na may values ka, pero pag umusbong si emotion, nabubura yung iba. Pati yung logic mo nawawala kasi nasampal mo pa yung bata. Where in fact, you can make a decision already ahead of time. If this happens, what will you do? You will comfort. Hindi tama ang ginawa ng bata, but you can comfort. You can be there. Kasi sa totoo lang, wala na ibang lalapitan yung bata kundi ikaw eh. Pasalamat ka. So again, look at the other side. Pasalamat ka umuwi. Pasalamat ka nagsabi sa'yo. Hindi tama yung ginawa. Pero anong mangyayari pag sinampal mo? Anong mangyayari pagka nagsasalita ka ng hindi maganda? Baka mas lalong makasama. May dagdag ako dyan, ate. Alam mo, sa aming dalawang mag-asawa, syempre, may set of ng mga rules mo sa, I don't want to call it rules, guidelines sa bahay. Guidelines, diba? Oo. So, sa amin po sa bahay, sa aming mag-asawa, pag meron kaming may anak kami na hindi sumunod or the parent na na-offend, halimbawa, let's say, ako yung may sinabi, may inutos, no? Oo. Hindi sinunod ng anak ko. Hindi ako yung magdi-deal with the child. Ipapasa ko sa asawa ko kasi emotional ako eh. Kasi na-hurt ako eh, di ba? Kasi hindi niya ako sinunod. So baka mapangunahan ako nung galit ko or nung disappointment ko instead na maging tama yung pagko-correct ko sa kanya. So madalas, ang rule namin mag-asawa, kung sino yung parent na na-offend, you pass it on to the other one para mas maayos yung pagdi-deal with the child. Ganun po kami. Decision ko, pasa mo. Pasa ko. Kasi ako, I have to admit syempre, pag na-upset ako talaga, pag ako yung hindi mo sinunod, di ba? So baka maging mali yung paraan ko ng correct doon sa anak ko. So yun yung ginagawa ko. It is okay, Isa. If that is already the guideline that you and your husband discussed, no? Pero ang nakikita ko dyan is, I think it is also appropriate for you to prepare. Why? Dadating ang panahon, Isa. Hindi natin sinasabi, no? Wag naman sana. Isa sa atin maaaring mawala. At dadating ang panahon, wala tayong pagpapasahan. Okay? So, I think kaya tayo nag-aaral ngayon. Kaya tayo nag-aaral ngayon because
pareho tayo eh. There are times na, oh, ikaw na mag-deal dyan. Ikaw na, hindi ko kaya yan. Ikaw na mag-deal. But it came to a point wherein, you know, You had to deal with it. you have to deal with it because time will come, mawawala isa sa atin. Or papaano kung may mission ng isa, malayo, babalik sa'yo after 2 months, 2 months mo pa i-deal. Di ba? You understand my point? I respect your arrangement. That is also okay because maganda yun kasi ang rise ng emotion ni Isa eh. Di ba? Tapos si James medyo kalmado lang. Di ba? At pag kinausap ka, medyo, magandang ma-handle. Eh, what if? What if? I'm just telling you what if. So, what I'm trying to say is that magandang magandang sistema, pero mag-prepare din tayo. So, kaya sinabi ko, isang dahilan kung bakit hindi tayo makagawa ng desisyon at ng tama is because emotions override logic. Yes. Kapag may temptation, Isa, logic will tell you, Kristiyano ka, may temptation, huwag mong ituloy! Delikado yan! Emotions will tell you, tuloy mo. Masarap yan. Diba? Yes, yes. Logic will tell you, huwag mo ituloy, delikado eh. Pero emotions, tuloy mo, masarap yan. Huwag mo ituloy ang galit, delikado yan. Tuloy mo ang galit, masarap dito sa puso, baka mawala yung nasa puso mo. Relasyon. Alam mong hindi maganda ang faithfulness sa asawa. Logic will tell you, huwag mo ituloy. But emotions will tell you, wala namang nakakakita eh. Okay lang yun. Temporary pleasures. So, emotional decisions are actually hurting us and hurting others. So, ano ang solusyon dito? Yan ang magandang sagot. Ano ang solusyon dito? Alam mo, habang ginagawa ko, oo nga, tama talaga. Ang solusyon dito ay letter M ng AIM. Sana wag nating kalimutan. Ano yung letter M ng AIM? Ikaw, bibigyan ko ng privilege. Okay, Make sure to weigh the impact of your decisions. yan, siguraduhin mo na titimbangin mo ang impact ng decision mo. Kasi kapag hindi mo po nakita ito ahead of time, you will actually, magbe-burst out ka eh. So, hindi lang yung values mo ang titignan mo, hindi lang nasi-streamline mo, yung number 1 na pinag-usapan natin, kundi i-weigh natin. I-weigh natin. Anong ibig ko sabihin dito? Okay. Halimbawa, meron akong naalalang quote dito eh. Do not make permanent decisions based on temporary emotions. Ulitin ko. Do not make permanent decisions based on temporary emotions. So, lalo na yung mga kabataan ngayon, Isa. Diba? Pagka na-in love, akala nila, ito na yun. Diba? So what do they do? What do some people do? They will fall into a trap. Premarital sex. Because yung bugso ng damdamin, temporary emotions. Kaya huwag kang gumawa ng desisyon na makakaapekto ng buhay mo ng maraming taon, lalo ng masamang desisyon. Remember, the quality of your decision affects the quality of your lives. Ulitin ko, the quality of our decisions affects the quality of our lives. So we make our decisions and our decisions end up making us. Nagkakaintindihan tayo? Right. Anong take-away mo dyan, Isa? May tanong lang ako, kasi di ba, so di ba, ang E natin is yung emotions take over. So, kailangan intindihin natin na iuwi natin bago tayo magdesisyon. Pero ikaw, personally, napaisip lang ako kasi halimbawa, you are in a situation na talagang heightened yung emotions mo, di ba? Kasi sabi mo nga kanina, alangan naman mag-intay ka 2-3 buwan bago ka magdesisyon. So ano yung, what do you think? It's an honest question now. Paano mo, o meron bang timeline na paano mo pabababain muna yung emotions mo para maging tama yung decision mo?
Okay. Actually, itong sasabihin ko sa'yo will be actually my future topic. Okay, sabi ko it's another But topic eh. but I will actually answer that now, no? Ah, So this is what I call the power of pre-decision. PRE, Mhm. pre-decision. Mm-mm. So meaning to say, before you encounter similar situations, you Mhm. already pre-decide that when that will happen, this is what you will do. You Okay. understand my point? So for example, Okay. you are creating a scenario. So for Mhm. example, umuwi yung anak mo ng buntis, syempre talagang nabigla ka, heightened ka, 'di ba? Galit ka, 'di ba? Ah. So before that happen, you already simulate. You're not thinking of the negative, but what will happen? I remember what my husband told me. Sabi niya sa akin, we're 30 years married, and sabi niya sa akin, honey, kahit na anong kasalanan ang gawin mo, isipin mo na yung pinaka-worst, patatawarin kita. So, ibig sabihin, before the situation happened, he already pre-decided that he will forgive. You understand the point? Right, Now, right. another practical solution here is that when you are encountering this heightened situation, emotions, na mataas ang emosyon, learn to count 1 to 10. Okay? Learn to count 1 to 10. Kumbaga, bago mo ibuka ang bibig mo, kung hindi pa rin kaya, umabot ka 100, pwede. No? Tapos, you do the breathing process. Go to the room, huwag ka munang magsalita, and then before you face. Kasi kapag sinalubong mo ito, it will be a disaster. You might be able to create a decision or a decision, and you're going to say something or a speech that you will ever regret for the rest of your life. Magsisisi ka lang. So, ano ang ibig ko sabihin dito? So, the third reason why we are encountering problem in decision is because emotions override logic. At anong antidote dito? Make sure you weigh the impact of your decision. Bago mo gawin yan, isipin mo yung epekto nito. Bago ka mag-number 2, pagkaroon ng affair sa ibang tao, isipin mo yung impact nito. Yung impact nito sa mga anak mo, your children honors you, look up to you. If you do a one-night stand, if you do something like this, can you just imagine the impact that it will create? So, ibig sabihin, before you make that emotional decision, you already thought of the impact that will happen. Diba? Yung isang teenager na pumasok sa isang sitwasyon and entered into a premarital sex situation, kung bago niya pinasok yon, inisip niya yung impact nito. Hindi siya makakatapos ng pag-aaral, magkakaroon ng problema ang, di ba? Kumbaga, finances niya, family niya, so on and so forth. Hindi niya papasukin yon because you do not make permanent decisions based on temporary emotions. Which, balik tayo ulitin dun sa number 2, no? Kasi yung values na naman. Kasi kung alam, di ba, dugtong-dugtong talaga siya, no? Magkakakabit ng bituka talaga. Oo. Kasi nga, yun nga, if you know your values, so bago ka pa dumating sa point na yon na very emotionally, charged ka, kung andun yung set of values mo, yun ang bibigyan mo ng importance. And iintindihin mo na kung ano yung magiging resulta nito kung magiging mali ang decision mo. So talagang sobrang yes. Oo. And remember, during the first episode natin, nabanggit ko yung anak ko, si Joshua, na namimili ng eskwelahan. Yes. Nangako ako na sasabihin ko yung resulta ng kanyang desisyon, di ba? So during that time, syempre, he was actually praying for anong eskwelahan. At ang sabi niya, nako, sana, isa lang ang pasahan ko. So, in-apply ko sa kanya ngayon ito. No? So, nag-narrow down siya ng kanyang decision. Sabi ko, wag mo ipag-pray na isa lang ang pasahan mo. Kasi paano kung yung isang napasahan mo, hindi pala yan ang gusto mo. Pag-pray mo kung ano ang will ni God.
And he values so much. He values so much yung the way niya, na kapag dito siya nag-aral, he will have this kind of situation in life. Alam mo yon? Di ba? Siyempre, hindi pa spiritual ang pinag-uusapan natin dito eh. And coupled with that, naku, pinag-aral ng Ateneo yung nanay ko. May factor yun. May points yun, di ba? Pero, bibigay daw sa akin yung sukli at the end of the year. Kasi yung difference, di ba? Kasi kung papasok siya ng UP, mas mababa ang tuition. Yung difference ng UP at Ateneo, mas malaki, di ba? Yung difference na yon ibibigay namin as his graduation gift. Pero hindi niya pinili yung pera, Isa eh. Pinili niya, this is the value, this is what I want. So the long and short of it, kinuha niya Ateneo de Manila University. At nakagraduate siya. Graduate na ang panganay mo? No, graduate na ang panganay ko, graduate na ang pangalawa ko, at ang pangatlo ko gagraduate na rin. Pangatlo ko is also Ateneo. Wow! Yes, and I still have a little boy, international school, but he is malayo-layo pa. Nasa 11 years old pa lang naman. I so like what you did, no, Te. Sobrang important po yun na you could have made the decision for him. And in fact, kung ikaw nag-decide, siguro yun din ang dinecide mo di ba? Pero, but having them decide for themselves, yung mga anak natin, I know tayo mga magulang talagang, syempre, talagang yung love natin at pagkakaingat-ingat natin sa mga anak natin na we don't want them to make mistakes na sometimes tayo na ang gumagawa ng lahat for them. But it's so important po na you allow them to grow, but it became before he came to that point na kaya niya nang mag-decide on his own, all throughout those years, ginaid mo na siya eh. So, yes. di ba, ni-raise mo siya, syempre, of course, may takot sa Panginoon, knowing yung guidelines kung anong sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. So, by the time na he had to make a decision, yung points 1, 2 natin, hanggang sa 3, na sa kanya, instilled na sa kanya yon. No po, and even though magkaroon ka ng emotional blackmail sa kanya na, nako, ganito, makakatipid tayo, pagka ganito, makakatipid, ganyan. Wala na magiging impact sa kanya. Because hindi ma-override ng emotions yung napagplanuhan napag-isipan niya na how he actually gathered all the information that made him come up with the correct or proper decision. So yun no. So napakaganda talaga, Isa, na itong pinag-usapan natin sa loob ng 3 Wednesdays, no, will be able to make people understand na oo nga, mas maganda nga palang maintindihan ko na dapat i-narrow down ang mga choices, di ba? Yung value at yung aking emosyon, dapat hindi ako maapektuhan at emotions should not override logic. Bakit po? Gusto ko lang ipaalala, no? In the Bible, in Proverbs, I think 15:18, sabi doon, a hot-tempered man stirs up strife, but he who is slow to anger quiets contention. So, ibig sabihin, if you have this letter E, at time na magagalit ka, you're actually being guided. Bakit? Kasi kakabit ng values mo, and at the same time, alam mo, hindi dapat emotions yung nangunguna para dun sa sitwasyon na yun. Diba? Wow! So much to mga kaagapay na nakikinig. Kung kayo ay today lang nakapakinig ng aming third part ng series, balikan po ninyo yung first and second part po. And we pray that, many of you I know are in the middle of needing to make decisions po sa buhay po ninyo. Napakaganda po. Again po, katulad ng sabi ko kanina, yung mga verses pa lang natin, so many verses po na sobrang blessing po from
James 1:5, asking God for wisdom and He will give it liberally. Hindi po niya ipagkakait yan sa atin. Yes, Di po ba? correct. And even yung verse natin ngayong umagang ito, galing po sa mga awit na, letting the Lord guide you. And, it's such a blessing to know ang Panginoon na talagang aasahan natin to guide us. And alam mo ate, alam ko, nasabi ko na to before talagang yung favorite verse ko sa Jeremiah, di ba? Sa chapter 29, verse 13, if you seek me, you will find me. So, if you honestly seek God with all your heart, hindi siya magtatago. Pero minsan kasi, sa paraan, although hindi niya pinapakita kaagad sa atin, kasi proseso is important. You have to go through the process. Hindi niya basta-basta, itong tama, itong puntahan mo. Kasi kailangan dumaan tayo dun sa proseso. So, napakaganda po talaga ng ating mga usapin itong nakaraang 3 linggo. Siguro bago ako mag-summarize, gusto ko lang bigyan ng diin yung letter E natin na emotions override logic. Sana po hindi natin hindi ito ang mangyari talaga sa atin, no? Kasi sabi ko nga, ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakagawa ng tamang desisyon, eh. 'Di ba? In the book of Proverbs 25 verse 28 says, a man without self-control is like a city broken into and left without walls. Nakakita ka na ng city na walang wall, 'di ba? Napakahirap nun, broken na, left without walls pa. So yan yung tao na walang self-control. So every time you are actually encountering emotions, no, make sure you will be reminded of the antidote, no. Make sure that you weigh the impact of your decision. Ano magiging impact nito? Diba, diba sa mag-asawa, sa Ephesians chapter 4 verse 26 to 27, memorize natin lahat lagi ito. Be angry and do not sin. Be angry but do not sin. Pwedeng magalit pero huwag magkasala. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. So iisipin mo, letter E, emotions. Dapat emotions. Kaya nasisira ako, emotions override logic. Actually, hindi lang override logic, emotion override the will of God. Di ba? Emotions, di ba? Na-override na na-override yung right thing eh. So, anong gagawin mo? Again, balik ka sa antidote. Make sure that you weigh the impact of your decision. Diba? Proverbs 15 verse 13 says, a glad heart makes a cheerful face. But sorrow of heart, the spirit is crushed. Hahayaan mo bang makrush yung spirit mo? Diba? So, all of these things I am leaving to all of you, no, mga kaagapay, because I believe, no, when I was really praying for this study, for a 3-week study, the Lord's telling me, this is the right time because January, nag-start tayo, ngayon February 2 na, di ba? Kung tutuusin, nasa umpisa pa lang, bungad pa lang din ito ng 2022 eh, di ba? Pero kailangan natin to kasi sa loob ng taong ito, napakaraming desisyon na gagawin natin. So, kaya kailangan be careful. Bakit sinabi ng Proverbs 16 verse 32 yung whoever is slow to anger is better than the mighty. I think somewhere like that, no? Tingnan mo na lang isa. Proverbs 16 verse 32, I think. And he who rules his spirit than he who takes a city. So, whoever is slow to anger is better than the mighty. So, ibig sabihin, kung ikaw yung klaseng tao na hindi ka mabilis magalit, better ka pa daw than mighty. So, how will you be able to do that? Use letter M. Make sure to weigh the impact of your decisions because every time you think of the impact of your decision, you will not make an emotional decision. Madalas yan, no? Sorry, may add ko lang. Di ba, mga kabataan, marinig mo, follow your heart, follow your heart. The heart is deceitful of all things. Diba? The heart is deceitful of all things. If you follow your heart, yun nga, without considering the other things, lalo na syempre what God says with the guidelines from His Word, talagang mapapariwara ka kapag emosyon ang pinanguna mo dyan. So, mga kabataan, not just kabataan, pati tayo mga, hindi na bata-bata. Kaya nilagay ang puso sa ilalim nito eh, di ba? So that's the reason why we also seek wisdom. No, seek wisdom in understanding.
Yes. So, may oras pa ba tayo? Magre-recap lang ako kasi gusto kong bigyan natin ng diin, pero meron pang mga comments dyan. Basahin lang natin isa para at least medyo meron pa ba tayong mga yan. sabi Habang dito, hinahanap mo, go. sabi ni Ate Telma, sabi niya, ang value daw ng buhay ko ay mga natututunan daw niya sa Panginoon. Ang kanyang aral, ang mga tuntunin na inilagay daw sa kanya sa tuntunin na inilagay sa aking isipan at puso. Yun daw ang kanyang guide, kung ano daw po yung sinabi ng Panginoon. Yes po, praise God po, no? And one of our listeners sabi niya dito, thank you po for this broadcast. Very timely po and God bless. God bless you din po. I hope this is will be a help po as you make decisions in your life po. Yan. Amen. And syempre to summarize, mga kaagapay, we talk about decisions, the key to your life. Hindi lang future, susi sa ating buhay. So again, ano yung dahilan bakit tayo nahihirapang magdesisyon sa buhay? Letter F is faced with so many choices. Right. Letter O, ano yung letter O, Isa? Overanalysis. Over-analysis. So, yung una, bakit nahihirapan? Kasi ang dami, alin ang naiba, di ba? Parang ang dami-dami, di ba? Faced with so many choices, overanalyze, grabe, lahat na lang, inanalyze mo. Pero, balikan ko na yung antidote. Faced with many choices, ang antidote natin dyan ay, letter A ng AIM? Avoid too many choices. Ayan. So, summarize lang natin, if you're faced with many choices, simple lang, bawasan ang dinidesisyonan. So kung overloaded ka na for that day sa decision mo, pagbabukas mo yung iba. Okay, baka sobrang dami. O simplify your life. Letter O, ano yung letter O, Isa? Is when we overanalyze. Yan yes, po. So correct. Mahirapan kang magdesisyon kapag in-overanalyze mo. So don't the solution for overanalysis is invoke what you value. Yes. Kumbaga, kapag in-invoke mo yung mga bagay na pinahahalagan mo sa buhay, kukunti na lang yung i-analyze mo. So, soli ko ba? Hindi. Gagawin ko ba o hindi? Ichichismis ba o hindi? Kukunin ko ba ito o hindi? So, madali na because you already invoke what you value. Sasama ba ako sa barkada na to o hindi? Ang values mo, you want to be with people that will make you grow with the Lord. Sasama ka doon sa taong masama ang gawin siya. Yes. And then, ang letter E natin. Letter E is emotions override logic. Yan po ang last natin doon sa phone natin. Yes. At syempre, ang solusyon, aim. So, dapat tatandaan mo, foe and aim. Sa aim, ang M naman is make sure that you weigh the impact of your decision. So bago ka mag-decide, i-weigh mo na. Weigh mo na. Bago mo, wag mong pairalin yung emosyon. 'Di ba? Gusto mong mag-aircon, lagay natin sa practical. I-weigh mo yung decision mo. May pambayad ka ba? 'Di ba? May pambayad ka ba ng kuryente at the end of the month? Diba? So, i-weigh mo yung decision. Ano ba yung impact nito sa family expenses mo? Pumunta ka ng mall, pumunta ka ng online shopping, may nakita ka, naku talagang medyo yung heart mo tumalon. Gustong-gusto mo nang bilhin yung isang bagay. No. Weigh the impact of that. Baka maubos yung family budget nyo. So, ang prayer ko, subukan po ninyo na i-apply sa buhay ninyo yung pinag-usapan natin at makikita po ninyo, magbabago talaga ang takbo ng buhay. Yes, amen. Praise God po. Mga kaagapay, again po, if you were blessed with our topic for the last 3 weeks, please po share. And I encourage them po, Ate Avelin, in-encourage ko din po sila, not just to listen, but maybe kunin niyo yung cellphone niyo, and then maghanap kayo ng sister or brother na pwede ninyong makausap and you can talk about this and maybe encourage one another. Lalo na po, I know, sabi nga, with
godly counsel, there is wisdom po talaga. So if meron kayong mga kapatiran po sa church po ninyo na are in the brink of making decisions in life, share po ninyo po ito and pray with them. Not just talk about it, but pray po with them para po maging godly po ang mga decisions po ng ating mga kaagapay po. Yan po, ate. Yes, and I really encourage may mga nagpadala sa akin. I have several invitations to different churches. This coming Sunday, I will also be preaching in one of the churches here together with my husband. At meron akong mga Zoom preaching in different churches. Some of them are requesting for this kind of teaching. So kung kayo po hindi na ako makakarating sa lugar ninyo or wala tayong schedule, you can have the video and then maybe you can discuss it amongst yourselves. Yes. And I believe talaga your life will never be the same again. Talagang magbabago po ang trajectory ng buhay natin. Lalo na simple yung mga salitang ito, pero sometimes mapapasabi ka, oo nga ano. Why? But hindi ko naisip to before. So before you face the battle, please make sure that you are already determined, you already decided, you have pre-decided on the situation. All right. So Okay. ate, we have a few minutes. Pag-pray po natin ang ating mga kaagapay, Ate Avelin. Sige, pray muna tayo. Lord, maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, that although we faced with so many choices, we overanalyze, emotions override our logic. Lord, I pray, Lord God, that we will be able, Father, to apply the things that we learned today. Lord, mai-apply po namin to avoid many choices, oh God, to narrow down. And I pray, Father, that we will invoke the values of the Bible, oh Lord. And Father, Yes. I pray that we may be able to make sure to weigh the consequences, the impact of our decisions before we even open our mouth, before we even think, or before we even do or act. Panginoon, dalangin ko, gabayan niyo po kami sa bawat desisyon. Dahil alam po namin na the quality of our decision reflects the quality of our lives. Panginoon, bless, Lord God, lahat po ng nanonood at nakikinig sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa. At isang desisyon na hindi mo na dapat ipagpaliban pa ay ang desisyong makasama at papasukin ng Panginoong Hesus sa iyong puso. At kung ikaw kaagapay ito, bakit hindi ka sumunod sa maikling panalangin? Panginoong Hesus, patawad po sa lahat ng aking pagkakasala. Patawad at dumating ang punto na hindi ko nadesisyonan na ikaw ay papasukin sa aking puso. Nagpapasalamat sa iyo, Panginoong Hesus, na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo, na buhay muli para sa akin. At ngayon, I'm making a determined decision. Sige kaagapay, sabayan mo. I'm making a determined decision to allow you to enter into my life. I accept you as my personal Lord and Savior. Come into my life. Ikaw na ang manahan sa aking puso nang maging mas maayos ang aking mga desisyon. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Amen. At by the way, may konti lang akong announce, Isa. Yes, sir. Kung gusto niyo po ng marami po sa aking mga nag-PM na they really wanted the videos and motivational videos, punta lamang po kayo sa Avelin Garcia Facebook fan page, AVELYNN. Napakadami ko pong videos doon. I have different teachings and videos of different topics. At pwede rin po kayong mag-subscribe sa Vic and Avelin Garcia YouTube channel. And pwede rin po, I also have an Instagram. You can also follow me. And I hope and I pray that all the things that we shared to you will be able to be applied in your personal lives. Yes. All right.
So, thank you po. Thank you, Ate, for another blessed Wednesday morning. My heart is full and rejoicing, and I praise God for that. Maraming po salamat sa ating staff po, sa corporate center po, kila Kuya Aru, sa ating production tech po, kila Kuya Nathaniel Peralta, Ivan Abrenica, mula po sa engineering, natin, sila Kuya Nals Pagador, Michael Lopez, and of course, sa ating Bukawi transmitter site. Yan po. Maraming po salamat again sa ito pong Family Matters. Si Ate Isa Tika po ito. At syempre, ako po yung Wednesday, Avelyn Garcia. At ito ang Family Matters. Ang kaagapay mo Sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you all po. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.